Stranger Things ang season ay nagbukas kasama si Mike, Dustin, Lucas at maglalaro ng mga piitan at dragon at pagtataboy sa isang halimaw na tinawag nilang Demogorgon. Gayunpaman sa kanyang pag-uwi ay haharapin niya ang sarili niyang halimaw at dinukot kinabukasan ang mama ni Will na si Joyce at napagtanto ng kanyang kapatid na si Jonathan na wala siya doon at nagsimulang magpanik sa paaralan. Ang mga lalaki ay napagtanto din na nawawala si Will habang binubuli ng ilang mga mouth breathers. Pagkatapos ay nakilala namin ang kapatid ni Mike na si Nancy at ang kanyang matalik na kaibigan na si Bob Hus. Nag-aalala tungkol sa bagong relasyon ni Nancy sa school heartthrob na si Steve. Ipinakilala sa amin ang lokal na sheriff na si Jim Hopper na kausap ni Joyce tungkol sa pagkawala ni Will habang ang isang pasilidad ng lokal na pamahalaan ay nakikibagay at nakikipagsapalaran sa isang gateway na mukhang alien at nalaman namin na isang batang babae kamakailan. Nakatakas sa pasilidad. Ang pangalan niya ay 1111 Snake sa isang malapit na kainan para makakain at makipagkaibigan sa may-ari ng establishment. Nalaman namin na ang 11 ay may mga espesyal na kakayahan noon. Pinatay ang may-ari at 11 nakatakas. Muli ang mga batang lalaki ay sinabihan na huwag hanapin ang kanilang kaibigan. Habang tumitindi ang paghahanap ay nakatanggap si Joyce ng isang nakakagulat na tawag sa telepono mula kay Will at ang mga lalaki ay naghahanap ng Will sa kabila ng kanilang babala, ngunit nakatagpo sila ng 11. Sa halip ay kumuha sila ng 11 tahanan sa bahay ni Mike kung saan siya natutulog sa gabi sa basement. Nalaman ni Mike ang mga masasamang tao na darating pagkatapos ng 11 at 11 natutunan ang mga pangunahing kaalaman ng modernong buhay bago makilala ang kalooban sa isa sa mga larawan ni Mike sa isang flashback na ipinapakita namin ang kakilakilabot. Pagsubok na napagdaanan ang 11 dahil sa kanyang kapangyarihan at ang pinuno ng operasyon na si Dr. Brenner ay nakikita bilang kanyang ama na tinatawag niyang papa ng mga lalaki. Pagkatapos ay nalaman ang kapangyarihan ng 11 habang ang Hopper ay patuloy na naghahanap ng kalooban kung sino ang nagpapaliwanag ng 11 ay nasa isang lugar na kilala dahil ang baligtad na bilanggo ng Demogorgon sa ibang lugar ay madalas magparty. Sina Nancy at baba sa bahay ng mga magulang ni Steve na si Barb ay hindi pumayag kay Nancy. Pagkatapos ay itinapon si Barb bago siya kunan ng larawan ni Jonathan at nawala sa gabi. Nakatanggap si Joyce ng nakakagulat na tawag sa telepono bilang 2 at nalaman niyang kinakausap siya ni Will sa pamamagitan ng kuryente at sabihin na lang natin na ang kanyang sambahayan ay medyo naiilawan ng Hopper ay nagsimulang mag-imbestiga sa pasilidad ng gobyerno at napagtanto ni Nancy na si Barb ay nawawala. Si Joyce samantala ay sumusulong ang pakikipag-ugnayan sa Will bago ihayag ng Demogorgon mismo sa kanyang popper ay natuklasan na ang pasilidad ay nahuli sa maraming demanda, ngunit ang lahat ng pag-asa ay nawala sa lalong madaling panahon kapag ang bangkay ni Will ay nakuhang muli mula sa isang ilog. Gayunpaman 11 ay namamahala upang ton sa Will kumanta. Ang walkie-talkie ni Mike na sina Joyce at Jonathan ay nakilala ang katawan ni Will, ngunit tumanggi si Joyce na maniwala na ang bangkay ay ang kanyang anak. Nagsimulang tingnan ng mga pulis ang pagkawala ni Barb at sina Nancy at Jonathan ay umamin sa isa't isa na nakakita sila ng walang mukha na nilalang the night Barb vanished. The boys prepare 11 at ilalabas sa publiko at lahat sila ay dumalo sa isang pagpupulong ng paaralan para sa kalooban kung saan tinuturuan ng 11 ang bibig breathers. Isang lesson. Hopper ay nagsimulang icon-ekta ang mga tuldok at natuklasan na ang katawan ni Will ay isang pekeng. Pumasok siya sa pasilidad at nadiskubre kung ano talaga ang nangyayari doon. Pagkatapos ay biglang nagising sa kanyang bahay kung saan may nakita siyang surot sa kanyang light fixture na sina Nancy at Jonathan ay hinanap ang walang mukha na nilalang at hinanap ng mga bata ang pasukan sa nakabaligtad na kung saan 11 ang pumipigil sa kanilang mahanap. Para sa kanilang sariling kaligtasan, hinanap ni Nancy ang pasukan bago harapin ang Demogorgon. Pagkatapos ay iniligtas ni Jonathan na pinagseselosa ni Stephen matapos isabotahe ang eroplano ng bata. 11 tumakas at nagnakaw ng ilang egos na paborito niyang pagkain mula sa isang lokal. Kinumpirma ng grocery store Hopper ang mga hinala ni Joyce at nakipag-usap sila sa isang babaeng may malubhang kapansanan na nawala ng anak na babae sa pasilidad ng gobyerno na sina Nancy at Jonathan ay naghanda ng kanilang mga sarili upang labanan ang Demogorgon bago maaresto si Jonathan dahil sa pakikipaglaban ni Steve, Hopper at Joyce. Pagkatapos ay nakipagtambalan sila Nancy at Jonathan. Habang sila naghahanap ng kaparehong kaaway na nakasalubong ng mga batang lalaki, ang kanilang mga bully na naging sanhi
sanhi ng pagtalon ni Mike sa isang bangin, gayunpaman siya ay nailigtas ng 11 na bumalik at binali ang braso ng Maton, gayunpaman ang masasamang tao ay natuntun. Ang mga bata na ngayon ay tumatakbo at ang 11 ay Nigel iligtas muli sa araw sa pamamagitan ng pag-flip ng isa sa kanilang mga van. Si Steve ay naging isa sa mga mabubuting tao at nalaman ng Hopper na ang mga bata ay sinubukan ng 11 makipag-usap ng may kagustuhan, ngunit sa palagay niya ay magagawa niya ito kung ang kanyang mga sentido ay na-block out at siya ay nakalubog sa tubig. Pagkatapos ay natagpuan niya ang bangkay ni Bob at hinikayat si Will na kumapit ng kaunti, samantala si Hopper at Joyce ay pumasok sa pasilidad upang maghanap ng kalooban bago sila mahuli ng security. Hopper pagkatapos ay gumawa ng deal sa hayaan nila si Joyce at siya ay mabaligtad. Habang doon ay nakikita namin ang mga flashback ng anak ni Hopper na namatay sa cancer sa murang edad na sina Nancy, Jonathan at Steve. Ay hinihikayat ang Demogorgon sa bahay at sinubukang bitag ito, ngunit nabigo. Ipinagtapat ni Mike ang kanyang tunay na nararamdaman para sa 11 bago dumating ang masasamang tao upang kunin siya, ngunit nag-ambala ng Demogorgon na pumatay sa kanila. Lahat ng nakita ni Joyce ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit binuhay siya ng tipaklong 11 nang hina, ngunit ginamit ang kanyang huling onsa ng lakas upang masira ang pagkuha ng Demogorgon. Ang kasama nito ay gagaling sa ospital at nakitang sumakay si Hopper sa isang sasakyan ng gobyerno. Makalipas ang isang buwan at muli naming nakita ang mga batang lalaki na naglalaro, ngunit nakaligtaan pa rin ni Mike ang 11. Nancy ends up back with Steve and Will is still suffering from his experience in the Upside Down pagkatapos ay nakita si Hopper na nag-iiwan ng mga ego sa kakahuyan. Una kaming ipinakilala sa isang batang babae na maaaring ipakita sa mga tao kung ano ang gusto niyang makita nila at ipinakita niya ang tato na tulad ni Eleven's Mike, Dustin, Lucas at pupunta sa kanilang lokal na arcade kung saan sila matatagpuan. Ang manlalaro na pinangalan ng Mad Max ay natalo ang kanilang mataas na marka sa digdag nang biglang maranasan ang baligtad at nasaksihan ang isang bagay na umuusbong sa kalangitan. Bago siya nawala ng ulirat ay bumalik sa trabaho at ginugulo ng isang lokal na conspiracy theorist na nagsisimula ng magpiraso bagay na magkasama tungkol sa 11 at sa pasilidad, ngunit pinaalis siya ng Hopper upang tingnan ng isang lokal na kalabasan na Nolleson. Ipinakilala kami kay Billy at sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Max na natuklasan ng mga lalaki ay ang kilalang baliw na si Max na matalo ang kanilang mataas na marka. May bagong kasintahan si Joyce na nagngangalang Bob at sinusubukang makakuha ng ilang mga sagot tungkol sa mga kamakailang episode ni Will sa baligtad na Dr. Owens is Will specialist na nangangasiwa din sa pagpapanatili ng Upside Down Gateway na pumipigil sa pagkalat nito. Nancy at Steve bisitahin si Bob bahay ng mga magulang na kaka-hire lang ng pribadong investigador para tumulong sa paghahanap ng kanilang anak na babae na nakaramdam ng guilt kay Nancy. Sinubukan ni Jonathan na pasayahin ang sarili bago siya magkaroon ng isa pang episode at nasaksihan ang pag-urong ng Shadow Monster Hopper sa isang cabin sa kakahuyan, kung saan siya at 11 ay kasalukuyang naninirahan. 11 escape the Upside Down and now Hopper won't let her leave the cabin in order to keep her safe. Joyce discovers Will's drawings and alerts Hopper, who is the only person she can trust. The boys are the only ones na magbihis para sa Halloween, ngunit subukang isama si Max sa kanilang grupo. Nalaman namin na ang kanyang kapatid ay masamang balita at nagbanta siya na sasagasaan ng mga lalaki kasama ang kanyang Hopper ng kotse tungkol sa paglayo para makatakas ang mga pangyayaring ito, at inamin ni Nancy kay Steve na ang kanilang relasyon ay habang ang 11 ay nakahanap ng paraan para makipag-usap kay Mike at si Dustin ay nakahanap ng isang maliit na nilalang sa kanyang basurahan at tinawag siyang Dart na hindi sigurado kung ano ito. Ang mga halimaw na nagmumulto sa kanya at habang namumulaklak ang isang relasyon ay nagtatapos ang isa pang pagod sa pagkakakulong sa cabin. 11 umalis upang hanapin si Mike at ang gang na sinusubukang malaman kung ano ang Dart ay makikilala ito mula sa baligtad at ang grupo ay nagpasya na sirain mo. Ngunit may ibang ideya si Dustin na hinanap ni 11 si Mike at naisip niya na nahuhulog si Max kay Max kaya pinabagsak niya si Max sa halip na si 11 ay nagkaroon ng meltdown na angkinin at nagpasya sina Jonathan at Nancy na makipagkita sa mga magulang ni Barb para sabihin sa kanila ang totoo. Hindi nila alam na sila ay binabantayan at dinala sa pasilidad kung saan sila ay binigyan ng babala. Laban sa pagsasabi sa sino man tungkol sa nalalapit na kapahamakan ng bayan, ang anino na halimaw ay nagsimulang pumalit sa katawan ng kalooban at nagsimula siyang gumuhit ng isang uri ng mapa. 11 nakahanap ng mga clipping ng pahayagan ng isang babae na malamang ang kanyang ina, kaya sinubukan niyang makipag-usap sa kanya at nalaman ang kanyang sarili
sariling tunay na pangalan ay Jay Nancy at Jonathan laktawan ang bayan para maghanap ng mga sagot at kinain ni Dart ang pamilya ng Pos ang tipaklong na tuklasan ang sanhi ng pagkalaso ng pananim sa ilang baligtad na lagusan na sumusubok na ubusin siya si Dart at hinanap ni 11 ang kanyang ina at nalaman niyang natroma siya sa mga pangyayaring naghiwalay sa kanilang dalawa Nancy at Jonathan na makipagkita sa conspiracy theorist at nagtutulungan silang punan ang mga blanco. Tinulungan ni Bob si Joyce na mahanap si Hopper at Will. Nagsimulang madama ang pinsalang idinudulot ng pasilidad sa gateway. Nakipagtulungan si Dustin kay Steve para tulungang patayin si Dart ngunit nakatakas na siya sa mga lagusan. Nagalit si Joyce at gayon din si John at Nancy Popper ay nakabawi pagkatapos ng kanyang karanasan at ipinakita ang buong sukat ng baligtad na lagusan. Ang gang ay nagkikita sa junkyard upang alagaan ang mga demo na aso at si Steve ay nagligtas sa araw na ang halimaw sa loob ay tambangan ang mga manggagawa sa mga lagusan at 11 nalaman ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na pinalaki. Sa pasilidad kasama ang kanyang Carly aka Walo at ang kanyang gang ng mga vigilante ay gumugugol ng kanilang oras sa paglilingkod sa hustisya sa mga nagkasala sa kanila ng 8 tren 11 upang maging mas makapangyarihan at bigyan siya at mag-makeover ng 11 sumali sa madilim na panig ngunit naaalala na kailangan siya ng kanyang mga kaibigan at bumalik sa Hawkins. Ang mga demo na aso ay pumasok sa pasilidad at ang ating mga bayani ay nakulong sa loob. Nalaman natin kung bakit ganoon si Billy at bumalik sina Nancy at Jonathan upang tumulong sa pasilidad. Player na ang ibig sabihin ay mararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ng mga demo dogs na bumalik ngunit ganoon din ang 11 at muli siyang nakasama ni Mike ngunit may ilang tensyon sa pagitan nila ni Max ngunit ibang uri ng tensyon sa pagitan ni Billy at mama ni Mike. 11 ay bumalik sa pasilidad upang tapusin ang mga bagay minsan and for all. Max took down Billy and the heat gets up on Wilda. Gang destroyed the tunnels and demo dogs while 11 used everything she had to finally close the door on Upside Down 1 month later. And Barb is finally laid. Terest and Hopper officially adopts 11. Back at school everyone attends the snowball. Dustin strikes out twice before Nancy swoops in. Mike and 11 share a long-awaited kiss and all is well in Hawkins. At least for now a Russian base is working on a super sandata para buksan ang gateway sa pagitan ng ating mundo at ng baligtad at malapit na sa punto ng tagumpay. Samantala ang relasyon ni Mike at 11 ay lumalakas na labis na kinasusuklaman ng Hopper hanggang minus Dustin na nasa kampo ay nagkikita sa Hawkins brand new hotspot Starcourt Mall kung saan kami nagkikita ng Steve Scoops Ahoy work colleague Robin pero naantala kami ng citywide blackout na dulot ng ilang kainahinalang aktibidad sa ilalim ng lupa na nangyayari din na hindi pinaganya ang magnet. Si Dustin ay nakakakuha ng mainit na pagtanggap pabalik sa bahay ngunit ang init talaga sa ang swimming pool. Hopper ay nakakakuha ng ilang payo mula kay Joyce tungkol sa relasyon ni 11 kay Mike at inirerekomenda ni Joyce ang pagsulat ng isang taos-pusong liham na hindi natural sa Hopper na nahihirapan sina Nancy at Jonathan upang mahanap ang kanilang paraan bilang mga intern para sa lokal na pahayagan at ipinakita ni Dustin sa bagong pinagsamang gang ang kanyang high-tech na radio transmitter na ginagamit niya upang makipag-usap sa kanyang kasintahan na nakilala niya sa kampo na walang naniniwala na nakukuha ni Mike sa ilalim ng balat ng Hopper. Ang sulat ay itinapon at si Mike ay pinalayas at binantaang iiwan ang 11 na mag-isa kasama ang kanyang transmitter na si Dustin ay hindi sinasadyang tumunog sa isang lihim na Russian broadcast at nakarinig ng isang lihim na code habang si Karen ay umaatres sa pakikipag-date kay Billy na natagpuan ang kanyang sarili na okupado. 11 ay sumusubok na makipagkita kay Mike ngunit masyadong natatakot na harapin si Hopper na si Mike ay nagsisinungaling para makaalis dito na ikinatuwa ng isang Hopper na nakadate kasama si Joyce. Ang mga magnet ay tumigil na sa paggana muli. Sina Nancy at Jonathan ay kinuha ang kanilang mga gawaing pamamahayag sa kanilang sariling mga kamay at 11 nagpasya na makipag-hangout kasama si Max sa halip si Billy ay hindi ang kanyang normal na sarili. Pagkatapos ng gabi bago at ang kapatid ni Lucas na si Erica ay nagdulot ng kaguluhan sa mga Scoops Ahoy, ang mga bayani sa pamamahayag ay pumunta upang makita ang isang matandang babae na ang mga daga ay kumikilos na kakaiba. Ang pamilyar na Hopper ay may mga problema sa pagsunod sa mga patakaran ng alkalde at 11 may mga problema sa pagsunod sa mga
patakaran ng Hopper sa pag-iwas sa publiko na nag-aalala tungkol sa mga blackout at magnet ay humingi ng tulong si Joyce sa isa at tanging si Mr. Clark 11 lang ang nagkaroon ng bagong hitsura at nahuli si Mike sa isang kasinungalingan na nagresulta sa pagtatapon niya ng Hopper ay pagkatapos ay tumayo pagkatapos si Joyce ay ginulo ng mga magnet. Inagaw ni Billy ang isa sa kanyang mga kasamahan mula sa pool at dinala siya sa hilingan ng bakal kung saan siya dinala noon at 11 ang aksidenteng natisod sa kanya habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan para tiktikan ang mga lalaki. Problema sa pagtanggap na lumalaki na ang grupo at sinubukan ni Joyce na ipaliwanag kay Hopper kung bakit siya masyadong naabala sa kwento ng daga ni Nancy. 11 nalaman ang tungkol sa batang babae na inagaw ni Billy at sina Joyce at Hopper ay muling sinundan ang kanilang mga yapak sa research lab mula sa kanilang huling pagsipilyo sa baligtad ngunit may mainit sa kanilang landas Dust at sina Steve. At Robin alamin ang kahulugan ng mga salitang Russian code at alamin ang isang lihim na pagpupulong at ang matandang babae kasama ang mga daga ay may lihim ng kanyang sariling 11 at Max imbestigahan si Billy. Kakaibang pag-uugali at lumalabas na maayos ang lahat o hindi bababa sa lumilitaw na ganoon ang paraan bago sila magdala ng mas maraming biktima sa hilingan ng bakal kung saan ang isang pamilyar na nilalang ay kumakain at ang mga bata ay napansin ang isang pamilyar na pattern na nagpasya silang sundan si Billy at akitin ang nilalang gamit ang What Will Knows It Hates Heat a plan is hatched for the secret Russian meeting and Erica's assistance is required to fit in the air duct to get there. Nalaman ni Hopper na sira ang salamin at nakakakuha ng impormasyon sa kung ano talaga ang nangyayari. At si Erica ay matagumpay sa pag-access sa Russian meeting place. Ang meeting place na ito gayunpaman ay naging isang malaking operasyon na ginagawa sa ilalim ng Hawkins. Ang mga bata ay sulok kay Billy sa isang sauna at 11 ang lumaban sa halimaw sa loob ng Billy the Kids ay tumakas ngunit ang mga tao ng Hawkins ay tinapakaswerteng sinubukan ni Dustin at gang na humanap ng paraan palabas sa bagong natatagpo ang base na ito habang sina Joyce at Hopper ay sumusubok na humanap ng paraan papasok at kidnapin ang Russian scientist na si Dr. Alexei ngunit gaya ng dati ay may nasa likod nila si Joyce ay sumusubok na kumuha ng impormasyon. Nang hindi nagtagumpay si Alexei at sinubukan nilang maghanap ng daan pabalik sa bayan si Steve at mga kaibigan ay humanap ng paraan palabas ng elevator ng Russian base at si Alexei ay nakahanap ng daan patungo sa 7-11 na diskubre ng mga bata kung ano ang ginawa ni Billy at Hopper at mga kaibigan humingi ng tulong sa conspiracy theorist na si Murray na lumalabas na medyo tumpak sa kanyang mga sabuatan ng mga bata ay pumunta sa ospital kung saan ang matandang daga ay pinanatili upang matuto ng higit pa ngunit ang nilalang ay napakabilis na nagpapakain sa Russian base na tuklasan hanggang ang baligtad na super armas at pagkatapos subukang makatakas ngunit nahuli sina Robin at Steve. 11 nakipag-away sa nilalang sa ospital at ito ay umatras sa ilalim ng lupa para pakainin ang mga bata. Planuhin ang plano ng matanda at sina Dustin at Erica ay nagplanong iligtas sina Robin at Steve na near droga at itinatanong ng mga Russian gamit ang kanyang kapangyarihan. Upang mahanap si Billy 11 ay sumilip sa loob ng kanyang mga alaala na ngayon ay nababalot ng kadiliman at dinala nila siya sa hilingan ng bakal kung saan ang nilalang ay lumalakas sa isang minuto sa funfair na nagdiriwang ang bayan ng Hawkins na hindi napapansin ang nagbabadyang. Panganib sa mismong pintuan nila Dustin at Erica ay natagpuan sina Steve at Robin na nawalan ng silbi dahil sa droga at sa wakas ay nakahanap na sila ng labasan. Dumating ang nilalang para sa 11 at ang kanyang binti ay malubhang nasugatan sa paghahanap para sa mga bata. Ang mga matatanda ay nagtungo sa Fair and Murray. Binibigyang pansin ang sexual na tensyon sa pagitan ni Joyce at Hopper at nakahanap ng isang kaibigan kay Alexei. Ang mga bata ay pumunta sa isang malapit na tindahan upang magplano kung paano talunin ang nilalang na si Dustin. Sa wakas ay nakikipag-ugnayan sa iba pang mga bata habang sina Robin at Steve ay naglalabas ng mga gamot mula sa kanilang system. Steve umami na gusto niya. Ipinaliwanag ni Robin at Robin na siya ay tumatahol sa maling puno samantala sa perya habang sina Joyce at Hopper na naghahanap para sa mga bata ay ipinakita ni Murray kay Alexei ang saya na maaaring makuha sa isang carnival. Hopper na si Joyce at Murray ay makitid na nakatakas sa perya sa kanyang karaniwang paraan ng 11 save ang araw. Gayunpaman ang sugat sa kanyang binti ay nagtagumpay sa kanya at natuklasan niya na ang isang bahagi ng nilalang ay nasa loob niya at kailangan niyang alisin ito. Ang gang ay muling pinagsama at nalaman na ang Russian super weapon ay kailangang isara upang isara
ang gate sa pagitan ng Two Worlds. It's Hopper, Joyce and Murray's turn to go underground and Dustin's transmitter is used to talk to them. Murray goes deeper inside the base to destroy the weapon from inside out, but time is running out since inalis ng 11 ang nilalang sa kanyang binti ang kanyang telekinetic powers. Wala na ngayon at alam na ng nilalang kung nasaan sila habang naghihintay kay Murray, Joyce at Hopper na nagpahayag tungkol sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sinubukan ni Murray na isabotahe ang sobrang sandata at sinubukan ng mga bata na takasan silang lahat, ngunit pinigilan sila ni Billy. Well, almost it turns out Dustin really have a girlfriend. Billy comes for 11 and presents her to the creature, but the gang distracts it with fireworks to destroy the super weapon once and for all. 2 people are needed but Hopper is delayed fighting the Russian henchman. Pinaalalahanan ni 11 si Billy kung sino talaga siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga alaala na nakita niya. Ikaw ang sambahayan ng bumibili ay nagpasya na lumayo at isang walang kapangyarihan na 11 ang sasama sa kanila. Mike at 11 nagbahagi ng panghuling halik bago ibigay ni Joyce ang itinapong sulat ni Hopper para mabasa niya. Samantala sa Russia, ang mga Russian ay may mga bilanggo na nakakulong sa mga selda na inilalabas sila at pinapakain sa isang napaka-pamilyar na nilalang. Sa isang flashback noong 1979, nakita namin si Dr. Brenner na naghahanda para magtrabaho sa Hawkins Lab na kung saan ay inookupahan ng maraming mga bata na may kakaiba powers, but something goes wrong and Brenner wakes up to find mangled bodies everywhere with only one person left standing. 11 jumping forward ta 1986 na in Lenore Hills, California. Will 11 Jonathan and their new friend Argyle are setting into ang kanilang bagong kapaligiran sa ilalim ng maingat na mata ni Joyce na nagsimula ng trabahong nagtatrabaho mula sa bahay. Kahit na sa lalong madaling panahon ay maliwanag na ang 11 ay hindi nababagay sa lahat ng iba at patuloy na pinipili ng ibang mga bata. Gayunpaman 11 ay hindi nagpapalam kay Mike alinman dito at ang mga sulat na pinapadala nila sa isa't isa. Si Mike ay nananatili sa Hawkins kasama si Nancy at ang iba pa sa gang na si Dustin ay nakikipag-ugnayan sa kanyang long-distance girlfriend na si Susie kasama sina Steve, Robin, Max at Lucas na lahat ay babalik sa ibang paaralan. Si Lucas ay sumali sa basketball team at nakipagkaibigan sa team captain na si Jason at ang kanyang grupo ng mga kaibigang jock. Habang naglalaro ng basketball, ipinahayag ni Jason ang kanyang pagmamahal sa kanyang kasintahan na si Chrissy at Robin ay tila may nararamdaman para sa kapwa miyembro ng banda na si Vicky. Pagkatapos ng laro ay pumili si Lucas ng larong basketball over the Dungeons and Dragons meeting known as the Hellfire Club, leaving Mike and Dustin one player short. Things are awkward din between Lucas and Max. Marinig si Chrissy sa banyo na may sakit at nakita namin na si Chrissy ay nakakaranas ng hallucinations. Nang baligtad o sila ba ay nakasalubong natin ang pinuno ng Hellfire Club na si Eddie Monson na hindi kaibigan ng mga jocks. Si Nancy ay abala sa paggawa ng dyaryo kasama ang kapwa reporter na si Fred. Chrissy ay umalis sa bakuran ng paaralan at tumungo sa kagubatan kung saan nakita niya ang isang orasan ng lolo. Paglabas ng puno, ngunit naantala ni Eddie na nagbebenta ng kanyang mga droga na labis na ikinagulat niya dahil siya ay isang modelong estudyante sa California. Ang pambubuli kay 11 ay tumitindi at humahantong sa 11 pagtatangka na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa pangunahing bully na si Angela na humahantong sa higit pa. Panlilibak na si Joyce ay nakatanggap ng kaina-hinalang parsela sa koreo na naglalaman ng isang Russian na manika na hindi sigurado kung ano ang gagawin ay tinawagan niya si Murray para humingi ng payo na nagsabi sa kanya na malamang na mayroong isang bagay sa loob ng manika na natatakot na maaaring mapanganib. Na binasag ni Joyce ang manika mula sa malayo at nakahanap ng isang tala sa loob na nagsasabing buhay si Hopper. Sina Mike at Dustin ay natagpuan ang kanilang pangatlong manlalaro sa kapatid ni Lucas na si Erica at sa D&D session ay ipinakilala ang mga manlalaro sa isang kontrabida na nagngangalang Wexner na tinalo ng mga manlalaro habang nanalo ang koponan ni Lucas. Ang laro ng basketball, ngunit wala na si Lucas sa kanyang karaniwang grupo ng kaibigan sa paligid niya at nagpalipas ng gabi na nakikipag-party kasama ang mga jocks. Samantala sa bahay ni Max ay nakita niya si Eddie na nakikipagkita kay Chrissy na sinapian ng hindi kilalang nilalang na naglagay sa kanya sa kawalan ng ulirat. Si Eddie ay sumigaw para kay Chrissy para magising, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at kinausap ang tiyuhin ni Eddie at walang bakas na si Eddie kahit saan basta ang bagsak na katawan ni Chrissy. Sa California ay bumisita si Mike sa 11 at nagkaroon ng awkward tensyon sa pagitan niya
and Will pero hindi lang si Mike ang pumupunta sa bayan. Si Lucas ay naaawa sa kanyang sarili matapos magparty ng sobrang hirap kagabi at dumating ang mga pulis para kausapin si Jason. Balita ng mistulang pagpatay ay nakarating na kay Nancy at Fred na nagpasya na mag-imbestiga at Max nakipag-usap kay Dustin tungkol sa kanyang nakita noong nakaraang gabi at si Eddie na tumatakbo palayo. Si Dustin na malapit na kaibigan ni Eddie ay hindi naniniwala na siya ang mamamatay tao at dapat na may higit pa sa kwento. Murray starts working with Joyce on figuring out the ransom note. Natanggap niya at nakita namin na nakaligtas ang Hopper sa pagsabog at mula noon ay pinahirapan siya sa isang kulungan ng Russia na si Mike 11 at magpapas siya na mag-roller skating at ang 11 ay patuloy na pinapanatili ang harapan na siya ay nababagay sa mga bata mula sa paaralan hanggang sa kalooban. Dismaya sinabi ng pulis kay Jason kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan na si Chrissy at gusto niyang maghiganti si Dustin at Max. Recruit si Steve at Robin at punan sila sa kung ano ang iniisip nilang nangyayari saka sila nagsimulang maghanap kung nasaan si Eddie papunta sa pinangyarihan ng krimen. Fred nagsimulang maranasan ng ilang pamilyar na mga guni-guni. Nagsimulang mabulabog ang mga kasinungalingan ng 11 tungkol sa iba pang mga bata sa paaralan habang ipinahiya siya ni Angela sa publiko na isiniwalat ang katotohanan kay Mike. Joyce at nagpasya si Murray na tawagan ang numero sa ransom note na sinagot ng isang gwardya ng bilangguan na nagngangalang Enzo na humihingi ng pera. Para sa pagpapalaya ni Hopper, nagsimulang magplano ang mga jocks ng kanilang paghihiganti sa pangunahing pinaghihinalaan na si Eddie at sinimulan ng militar ang investigasyon. Sa sarili nilang Robin ay nakahanap ng paraan upang mahanap sina Eddie at Nancy. Ang nag-interview sa tiyuhin ni Eddie na binanggit ang pagkakatulad ng mga pangyayari sa nangyari sa isang pamilyang tinatawag na mga Krill. Sa malapit lumalala ang mga guni-guni ni Fred. Ang tensyon ay tumataas sa pagitan ni Will at Mike at lahat ng ito ay naging sobra para sa 11 na umatake kay Angela dahil sa kanyang ginawa. Max at company find Eddie in an old boat shed at punan ang mga ito sa kung ano ang alam nila at kung paano ito nangyari. Si Fred ay nagtagumpay sa hindi kilalang nilalang na ito na mukhang pamilyar sa mga bata, ang isang real-life Wexner na nakatira sa attic ng isang bahay sa nakabaligtad na napapaligiran ng Demo Paniki. Binisita ng militar si Dr. Owens dahil ang 11 ay nagkaroon ng katulad na mo sa nakaraan at malamang na magkaroon ng higit pang impormasyon na hindi niya ibinabahagi. Pagkatapos ng isang traumatikong oras sa skate rink, ang mga bata ay umuwi na pinagsama ni Murray at 11 ay pinaalalahanan ng massacre sa Hawkins Lab. Nakita ni Lucas ang kanyang sarili na nahuli sa plano ng jock na subaybayan si Eddie na nagtatago pa rin kasama ang gang sa boat shed. Si Nancy ay tinanong tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Fred bago sumali sa natitirang bahagi ng gang upang malaman kung paano ang lahat ng ito ay maaaring mangyari. Mike at 11 nag-aaway dahil pakiramdam niya ay wala siya kung wala ang kanyang kapangyarihan at hindi sumasang-ayon si Mike. 11 pagkatapos ay itinuro ang katotohanan na hindi niya sinabi na mahal niya siya, ngunit pagkatapos ay dumating ang mga pulis at kinuha ang 11 para sa pag-atake kay Angela. Nancy kung ano ang nalalaman sa ngayon at naalala ni Max na nakita niya si Chrissy sa banyo bago siya namatay. Ang gang ay naghiwalay para malaman ang karagdagang impormasyon at sina Nancy at Robin ay pumunta upang imbestigahan ang pangunguna nila sa pamilya ng Krill, samantala si Wexner ay naglilibot para sa mas maraming biktima at nagbabala ng mga gateway ang lumilitaw sa mga pinangyarihan ng krimen. Nagsimula si Jason sa pananakot sa mga kaibigan ni Eddie na alamin kung nasaan siya at 11 ay pinoproseso sa istasyon ng pulisya bago dinala sa isang sasakyang pangtransportasyon na sina Joyce at Murray ay lumipad patungong Russia sa kanilang paghahanap na iligtas ang Hopper. Sino ang nagbabalak na tumakas sa sarili niyang si Lucas ay lumayo sa mga jocks at binalaan si Dustin kung ano ang binabalak nilang gawin kay Eddie at ang sasakyan ni 11 ay hinarang nina Dr. Owens, Nancy at Robin. Nirepaso ang mga lumang clipping ng pahayagan para makita kung mayroon pagkakahawig sa kung ano ang nangyayari at humanap ng reference sa pamilya Krill. Victor Krill, ang ama ng pamilya, ay kasalukuyang nakakulong sa isang asylum kasunod ng mga supernatural na pangyayari na naganap sa kanyang pamilya. Dr. Owens fills ang 11 sa kung ano ang nangyayari sa Hawkins at kung paano kailangan nilang subukang ibalik ang kanyang kapangyarihan para mailigtas niyang muli ang mundo. Ngunit nauubos na ang oras dahil ngayon ay nagsisimula ng makaranas ng guni-guni si Max. Protektahan ba sina Jonathan at Mike dahil sa mga panganib na maaaring kinakaharap nila at 2 armadong gwardya?
Nakapost sa kanilang bahay si Lucas ay naabutan si Dustin at sumama sa mga tauhan sa kanilang investigasyon. Nancy at Robin punan sila sa kanilang mga natuklasan sa pagpapasya na sila ay bisitahin si Victor Creel sa asylum, samantala ang mga guni-guni ni Max ay nagsisimula ng lumala sa Russia. Ay ipinakilala sa amin si Yuri na pumayag na tulungan sila sa paghahanap nila ng Hopper na gumawa ng sarili niyang mga plano kasama ang prison guard na si Enzo. Victor Creel ay nagkwento ng kanyang mga bangungot na pumaligid sa pamilya na sa huli ay humantong sa pagkamatay ng kanyang maikling binanggit ng asawa at anak na babae na ang pagdinig ng isang pamilyar na kanta sa panahon ng mga guni-guni ay nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Ay sinalakay sina Jonathan at Mike at nagtagumpay ang kanilang mga gwardya. Mabilis silang tumakas kasama ang isa sa mga nasugatan na gwardya sa van ni Argyle na ipinaliwanag ni Yuri ang kanyang plano kay Joyce at si Murray habang si Hopper ay nagtatago sa isang kalapit na gusali, ngunit siya ay agad na nahuli at si Yuri ay nabunyag na nagtaksil sa kanila upang dalhin sila sa KGB. Ang gang ay pumunta sa sementeryo para mabisita ni Max ang puntod ni Billy, ngunit kapag pumunta si Steve para suriin siya na siya ay sinapian ng Vector at nakulong sa loob ng bangungot na nilikha niya. Si Robin ay nakipag-ugnayan kay Dustin at ipinaalam sa kanya na ang musika ay maaaring makatulong sa pagbuwag sa sumpa at desperadong tinangka nilang alisin ang kawalan ng ulirat dahil sa pagtugtog ng musika na nagpapaalala sa kanya ng mas maligayang panahon at tinulungan siya sa paglaya sa mga Vectors. Nahawak pa rin sa pagtakbo na matay ang gwardya sa likod ng van ni Argyle at ang militar na nakahanap ng mga titik sa pagitan ni Mike at 11 ay mainit sa kanilang buntot. Ang 11 dinala sa isang compound sa Nevada, kung saan siya ay kinuha sa ilalim ng lupa at ipinakilala sa proyekto ni Nana kung saan ay ang kanilang pagtatangka na ibalik ang kapangyarihan ng 11, ngunit ang proyekto ay pinamamahalaan ng isang napakapamilyar na mukha na natroma sa mga alaala ni Dr. Brenner o Papa habang tinawag niya itong 11 na pagtatangka upang makatakas, ngunit nawala ng kakayahan sa ibang lugar. Ay ibinalik sa compound kasama na ngayon ang kahihiyang prison guard na si Enzo at Yuri na nagtangkang lumipad sina Joyce at Murray sa KGB. Max na sinubukang alalahanin ang mga detalye ng kanyang nakita habang nasa ulirat ni Wexner at pinagtagpo nila ang tila. Nagising ang 11 Creel na sambahayan upang mahanap ang kanyang sarili sa isang alaala mula sa kanyang pagkabata sa pasilidad at ipinakilala kami sa isa sa mga orderlies na si Peter na tila kakampi lang niya sa Hawkins Lab at pagkatapos ay ipinahayag na ang 11 ay nagbabalik sa kanyang mga alaala sa kanyang panahon sa Hawkins Lab mula sa loob ng nina-device na sinusubaybayan nina Dr. Brenner at Dr. Owens. Walang choice ang crew sa van kundi ilibing ang bangkay ng guard sa disyerto at parang may sasabihin kay Mike the Hawkins crew makarating sa Creel bahay upang makita kung ano ang kanilang mahahanap at ang relasyon ni na Lucas at Max ay nakakakita ng isang kurap ng pag-asa, ngunit hindi lang iyon ang kumukutitap sa bahay na ito. Ang mga bata sa Hawkins Labs ay sinusubok upang matukoy ang lakas ng kanilang mga kapangyarihan at natagpuan ni Levine ang kanyang sarili na patuloy na mayroon mga flashback ng mga kaganapan ng massacre sa Russia. Sina Joyce at Murray ay dinaig si Yuri at nakakuha ng crash course sa pagpapalipad ng eroplano sa Creel House. Sinisiyasat ng mga tripulante ang mga kumikislap na ilaw at natukoy na ang Vechna ay malamang na malapit sa upside down na Wexner ay kung hindi man ay okupado. Kahit na siya ay nakatutok sa kanyang susunod na biktima ay naabutan na ngayon ng mga jocks si Eddie na tumatakas sa isang rowboat, ngunit bago nila ito mahuli ang isa sa mga jocks ay sinapian at napatay sa pagbukas ng isa pang gateway sa ilalim. Ang Water 11 ay nagising at nagtangkang gumawa ng isa pang pagtakas sa pagkakataong ito na may mga pasabog na kahihinatnan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Dr. Brenner ang kahalagahan para sa kanya na naruroon at siya ay sumang-ayon na ipagpatuloy ang eksperimento sa militar, samantala at nagiging mas desperado na makuha kanilang mga kamay kay Levine. Nagsimulang imbestigahan ng pulisya ang pagkamatay sa lawa at ipinaalam ng mga tripulante kay Eddie na malamang na siya ay sisihin muli at iyon ay tama. Habang sinusubukan ni Jason na isangkat ang buong bayan sa kanyang Munson Hunt, ang mga tripulante ng van ay nag-iisip ng isang ideya na subaybayan ang 11 at hanapin si Susie na nagbibigay sa kanila ng ilang mga coordinate na sina Joyce at Murray ay nag-iisip muli ng kanilang plano at nagtago kasama si Yuri dahil ang kanilang Captive 11 ay may
kasing swerte sa mga bata sa Hawkins Lab gaya ng ginawa niya sa mga bata sa California, ngunit hindi ito matitinag ang mga larawan ng kanilang mga bangkay na ang mga Hawkins crew ay tumungo sa lawa upang makita kung may mahahanap pa silang mga lead, at si Steve ay hinayla papunta sa underwater gateway na nakulong siya sa nakabaligtad na agad niyang sinamahan sina Eddie, Nancy at Robin na tumulong sa kanya upang mahanap ang mga demo na paniki ni Fechner bago tumungo sa hindi kilalang Murray ay pumanaw sa base ng Russia na nagpapanggap na sina Joyce at Yuri ay ang mga Amerikano na ipinangako sa kanila at nasaksihan nila si Hopper at ang kanyang mga kasamang bilanggo na naghahanda upang harapin ang isang pamilyar na kaaway na sina Dustin, Lucas at Erica na naghahanap ng paraan para maalis sa baligtad ang kumpanya ni Stephen, na samantala ay nakaisip ng paraan para gumamit ng liwanag para makipag-usap. Nag-iisip sila ng paraan para makatakas sa pamamagitan ng pagkikita nila sa isa sa mga gateway na bumukas at agad na tumungo ang dalawang crew doon sa Hawkins Lab. Nakipagkaibigan si Peter kay 11 at pinapasok siya sa sikretong pagtakas sa Lab Hopper at humarap si Enzo sa Demogorgon, ngunit kinuha ni Murray ang isa sa mga gwardya na bihag upang pilitin silang iligtas. Sa sandaling lumiko ang ligtas na Hopper upang mahanap si Joyce na naghihintay sa kanya sa baligtad. Pareho nagkikita-kita ang mga crew sa the gateway while 11 and Peter's escape plan is failed, but Peter is not who he seems to be. Those in the upside down climb out of there, but Nancy was catched just before she can escape and find herself an observer in Vecna's memories, showing that the child of si Victor Krill ang dahilan ng mga pangyayaring naganap sa kanila. Na iniwan si Victor ang sinisisi, si 11 ay sinundan si Peter sa lab at ngayon ay nakikita na ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ang massacre, na sinubukan ng 11 na pigilan si Peter na lumaban ngunit sa huli ay nagtagumpay sa pamamagitan ng 11 na nagpal-ayes sa kanya sa baligtad, at ang tunay na pagkakakilanlan ni Vecna ay nahayag ang mga taong nakatakas sa baligtad na desperadong nagsisikap na bawiin si Nancy na makitid na tumakas kay Vecna bago magising sa Russia. Hopper na sina Joyce, Murray at Enzo ay muling magkakasama at subukang humanap ng paraan upang makatakas ang kulungan. Habang ang Demogorgon ay gumagala habang naghahanap sa kulungan ay nakakita sila ng iba pang mga nilalang mula sa baligtad na iniingatan sa lugar bago sila nakahanap ng paraan upang makalabas ang kanyang nakaraan. At Vecna samantala si Jonathan, Argyle, Mike at si Will ay patungo sa mga coordinate na ibinigay sa kanila. Sa kanilang paglalakbay ay bibigyan ni Mike si Mike ng isang pagpipinta na kanyang ginagawa na kung saan ay kumakatawan kay Mike bilang ang bayani ng grupo, at na ang lahat ay nakatayo sa likod niya. Ang damdamin ni Will ay lilito sa maging mas malalim kaysa sa ipinahihiwatig niya at hindi niya sinasabi kay Mike ang buong katotohanan. Sinabi ni Nancy sa gang kung ano ang nakita niya habang nasa isip ni Vecna, at 11 ngayon ang may kakayahang makita ng telepatiko kung ano ang ginagawa at sinasabi ng grupo. Sa wakas ay nakatakas sa kulungan ang mga tripulante ng Russia at pinilit nila si Yuri na tulungan silang makatakas sa bansa dahil mayroon siyang isa pang sasakyang panghimpapawid na maaaring makatulong sa kanila sa Hawkins na pagtanto ng gang na kakailanganin nila ng mas maraming firepower para harapin si Vecna at magnakaw ng isang RV sa magtungo sa isang tindahan ng baril. Habang dinadaanan ni Steve, na inamin ni Steve na lagi siyang may nararamdaman para kay Nancy sa kabila ng kanilang masalimuot na kasaysayan, at unti-unting nagkakainitan sina Lucas at Max. Nag-iisa sa labas ng bansa, ngunit nangako si Yuri na aayusin ito nang wala sa oras. Sa tindahan ng baril si Robin ay nakakita ng isang palakaibigang mukha kay Vicky, ngunit nasaktan nang makita siyang may kasamang lalaki na si Nancy. Gayunpaman ay nakakita ng hindi gaanong palakaibigan na mukha dahil naroon si Jason at binyantaan ang grupo bago sila gumawa ng isang mabilis na paglikas at maghanda para sa digmaan sa Nevada. Ang grupo ay nakahanap ng mga truck na maaaring humantong sa 11, ngunit hindi lamang sila ang nakahanap ng lokasyon na gustong iligtas ang kanyang mga kaibigan sa Hawkins. 11 ay sinubukang umalis muli sa pasilidad ngunit pinigilan ng Dr. Brenner siya nagising pabalik sa kanyang silid sa pasilidad na ngayon ay nilalabag ng militar. Si Dr. Owens ay banihag at kinuha ni Dr. Brenner ang 11 palabas sa likod at sa disyerto ng Nevada. Gayunpaman sila ay nakita ng isang military helicopter at si Brenner ay binaril bago ang pagbaril sa 11 na van ni Argyle ay nakitang patungo sa kanilang daan
paraan upang iligtas ang 11 ngunit mukhang hindi na niya kailangan ng maraming tulong. Ang 11 ay muling nakasama ng grupo at sinabi ang kanyang huling paalam kay Papa bago makitid na tumakas sa militar pabalik sa Hawkins na nahati ang mga tripulante. Ang plano nilang talunin sina Vecna, Max, Erica at Lucas ay tumungo sa Krill House habang si Yuri ay lihim na sinasabotahe ang pag-aayos ng helicopter na si Joyce, Murray at si Hopper ay nagpasya na pilitin ni Enzo si Yuri na kumpletuhin ang pag-aayos habang sila ay bumalik sa pasilidad upang sirain ang natitirang nakabaligtad daw na nilalang dahil sila ay may pugad na pag-iisip at ang paggawa nito ay makikinabang sa mundo at magbibigay sa mga bata ng mas magandang pagkakataon na manalo sa natitirang mga gang ng Hawkins na sina Steve, Nancy, Dustin, Robin at Eddie ay tumungo sa baligtad habang ang 11 ay nag-iisip ng isang ideya na tumulong kay Vecna sa pamamagitan ng telepatikong paglalakbay roon sa pamamagitan ng mga alaala ni Max. Ang kailangan lang niya ay paliguan ng asin para gawin ito sa Krill House na gumagamit sila ng mga parol para tumulong sa pangangaso ng Vecna habang si Jason ay nangangaso sa kanila. Si Argyle ay nag-iisip ng paraan upang makagawa ng pansamantalang paliguan ng asin sa lokal na surfer boy na prangkisa ng pizza at si Eddie at Dustin ay naghahanda na gumawa ng isang malaking sapat na distraction para sa mga demo bats ni Vecna na iwan ang Vecna na mahina at iniisip lang ni Eddie ang bagay na nagpasya sina Max at Lucas na makipag-date kapag natapos na ang lahat bago maging interrupted by Vecna with the salt bath. Complete 11 telepathically finds Max in the Krill House na nabiktima na naman ng sumpa ni Vecna. 11 pumasok sa alaala ni Max para hanapin kung saan siya nawala. Eddie performs a face-melting guitar solo which does exactly what they di binalak itong gawin habang papasok sina Nancy, Steve at Robin sa Krill House sa nakabaligtad na sa wakas ay naabutan ng mga jocks sina Erica, Lucas at Max na ini-stalk ni Vecna at ngayon ay nakulong sa kanyang memorya ng Snowball pabalik sa Russian prison na natagpuan nila. Lahat, ang mga nilalang ay nakatakas na ngayon habang ang mga bahagi ng nakabaligtad ay tumagas sa pasilidad at nabuhayan ang mga ito kaya mas mahirap silang alisin sa alaala ni Max. Si Jason ay dumating sa attic at inakusahan si Lucas na sinasaktan si Max dahil siya ay hindi tumutugon na Hopper at si Joyce ay nagpaalam habang si Hopper ay humarap sa mga nakabaligtad na nilalang at ang mga baging sa nakabaligtad na bitag ang tatlo sa Krill House. Naghahanda sina Dustin at Eddie na labanan ang mga demo bat bago sila makatakas ngunit nagpasya si Eddie na manatili sa likuran upang akitin sila palayo sa gateway. Tinangka nina Lucas at Erica na labanan ang mga jocks at dumating si Vecna sa Snowball upang makilala si Max ngunit hindi sila nag-iisa. Inakit ni Eddie ang mga paniki palayo hanggat maaari at muling pinasok ni Dustin ang baligtad upang tulungan siya at si Eddie ay nanindigan 11 lumaban si Vecna ngunit itinapon sa kanyang mga alaala kasama si Max. Vecna ay nagkwento kung paano niya ginawa ang utos ng Mind Player bago hawakan Max. Oras na para talunin si Wagner minsan at para sa lahat ang Hopper na sina Joyce at Murray ay kinuha ni hinanap ni Yuri at Enzo at Dustin si Eddie na dinaig ng mga paniki pero hindi na siya nakatakas. This time bumukas ang baligtad at pinapatay si Jason sa proseso na hulog na si Hawkins. Ang buong grupo ay nagsama-sama at si Max ay nakitang nagpapagaling sa ospital mula sa kanyang mga pinsala. Lahat ay tumulong sa mga kapaspalad ng mga mamamayan ng Hawkins at Robin at Vicky na magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Sinabi ni Dustin sa tiyuhin ni Eddie na hindi siya uuwi at ang kwento ng kagitingan na humantong sa kanyang kamatayan pabalik sa cabin ng Hopper. 11 ay binisita ng isang taong akala niya ay patay na ngunit ang lahat ay hindi maganda sa Hawkins at ngayon ang simula ng katapusan. Maraming salamat po sa panonood.